this morning, weight on my mind, bills on the table, running out of time. I was chasing answers, running real fast, till I heard a whisper say, seek me first, not last. I was looking left, I was looking right, but the kingdom call pulled me into the light. Start with Jesus, put him first, seek the kingdom, quench that thirst. When I trust him, all things fall in place, supplied by his power and grace. Start with Jesus, night and day, everything I need is right on the way. I won't worry, I won't stress, I'll start with Jesus, he'll do the rest. Flowers don't worry about the clothes they wear. Birds in the sky know God's always there. If he takes care of all that he made, why would I doubt he'll make a way? No more fear, no compromise. I fixed my heart on eternal prize. Start with Jesus, put him first, seek the kingdom, quench that thirst. When I trust him, all things fall in place, life by his power and grace. Start with Jesus, night and day, everything I need he'll let on the way. I won't worry, I won't stress, I'll start with Jesus, he'll do the rest. Seek first the kingdom of God, his way, his righteousness. Stand firm, don't be afraid, he said it, he'll add the rest. Oh, seek first his kingdom, all these things added unto me. Start with Jesus, lift him high, put your faith where worry dies. When I trust him, I am blessed. He knows my need, he knows what's next. Start with Jesus, loud and strong. He's my source, my hope, my song. From the start until the end, Jesus is my everything. No more worry for tomorrow, I live today and wholly follow. My life, my choice, my yes. I'll start with Jesus, he'll do the rest.
Hallelujah. Tayo po tayong lahat. Ayan. Talaga nga naman, mukhang ramdam na ramdam po natin ang init ng bagong taon. Amen po ba sa ating mga katabi? Sabihin niya natin, Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year! Parang ang hina nung Happy New Year. Happy New Year! Happy New Year! Ayan. Sa kabila naman po, sabi natin, Happy New Year! Happy New Year! Amen! Hallelujah! Tayo po ay pinagpala ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Sabi nung ating bagong tema ngayon, Start with Jesus. Sabihin nga natin sa sarili natin yan, Start with Jesus. Start with Jesus. Sabihin natin sa katabi natin, Start with Jesus, kapatid. Start with Jesus. This morning, we will start thinking about Jesus, declaring His goodness, His faithfulness, His mercy, His grace sa ating kalagitnaan. Mabuti ang Panginoon. Hallelujah. Purihin natin siya. Every praise is to our God. Every praise, every glory is yours, God. Hallelujah. Every praise is to our God. Every word of worship in one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah is to our God. Every praise is to our God. Sing hallelujah. Sing hallelujah to our God. Glory,
every praise, every praise, every praise, every praise, every praise. every praise, every praise, every praise is to our God. Let everything that has breath praise Jesus right now. Amen. Lahat ng may hininga, sumamba sa Panginoon. We give you glory, God. We sing praise. We sing praise. I'll praise in the valley, praise on the mountain. I praise when I'm sure, I praise when I'm sure, praise when I'm doubted. I'll praise when outnumbered, I'll praise when surrounded. 'Cause praise is the waters my enemies drowning. As long as I'm living, As long as I'm breathing, I got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet. I'll praise in the meeting. I'll praise when I don't. I'll praise when you're. I'll praise 'cause I know you're still in control. 'Cause praise is the weapon. It's more than a sound. Our praise is a shout that brings Jericho down. As long as I'm breathing, As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. we're singing. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet. I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord. Palakpak po tayo. Let's give all the praise to whom it's due. I'll praise 'cause you're sovereign. Praise 'cause you reign. Praise 'cause you rose and defeated the grave. I'll praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody great. I'll praise. Praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. Oh, praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater. I'll praise. Oh, praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. Oh, praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. Let's sing it to God. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul. We praise you, God. We glorify you, God. There's a lot of reason to worship you, Lord. Thank you for saving us. Hallelujah. We give you glory. We give you honor. We give you praise. There's a lot of reason to worship you, Lord.
No words can say, Lord, kung bakit dapat namin kayong sambahin. Panginoon, maraming salamat po sa pagliligtas sa isang taong katulad ko. Salamat sa pagtuturo mo, Panginoon, na kahit urong-sulong kami, sa pagkilala sa'yo, tinuturo mo pa rin yung tamang daan, hawak-hawak ang aming kamay. Sabi nung awit, Lord, yung unang oras na nakilala ka namin, naintindihan namin kung gaano mo kami kamahal, yun ang pinakamagandang oras ng buhay namin. Nais po naming awitin ang awit na ito. Pakinggan mo, Panginoon, buong puso. Inaalay namin sa iyo. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Was blind, was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Muli po awitin natin, Amazing Grace. Once was lost, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace, 'twas grace that thought my heart to hear, and grace my fears relieved. How precious did that grace, the hour I first believed. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns. Unending love, amazing grace. Let's sing it again, Amazing Grace. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch. Oh Lord, this is our anthem. We will sing it to you, walang kasawaan. Now once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. So all those who are free, my chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns. Unending love, amazing grace. The Lord has promised. The Lord has promised good to me. His words, my hope secure. He will be my shield. He will my shield and buckler.
the sun forbid to shine, but God will call me here below, will be forever mine. You are forever mine. My chains are gone. I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns. Unending love. Amazing grace. My chains are gone. My chains are gone. I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns. Unending love, amazing grace, unending love, unending love, amazing grace, unending love, amazing grace. Unending love, amazing grace, amazing grace. We sing of your amazing grace. We sing of your amazing grace. We sing of your amazing grace. Your amazing grace. Uwitin po muna natin ulit. My chains are gone. I've been set free. My God, my unending love, amazing grace. Sing to you, Lord. Hallelujah. Just continue to be in the presence of the Lord. Let me read from 1 Corinthians chapter 11, verse 23 to 29. Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Nung gabing siya ay pinagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinagpira-piraso iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Matapos magapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing inumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalaala sa akin. Verse 26, sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, pinapahayag ninyo
ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagbarito. Kaya ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa kopa ng Panginoon sa parang hindi nararapat ay nagkakasala sa katawan at sa dugo ng Panginoon. Verse 28, kaya't dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom ng sa kopa. Sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom ng hindi kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng katulan laban sa kanyang sarili. This is one of the sacrament God instituted to the church. First, sa ating mga binasa, we are called for self-examination. Mababasa po natin sa verse 27 to 29. Siyasatin po natin ang ating mga sarili. Baka meron po tayong mga bagay na nagawa, nasabi, naisip, na hindi karapat-dapat sa Panginoon. Na pagkaminsan po, ito po ang nagbibigay sa atin ng problema upang marinig ang Panginoong Diyos. It's also a call to remembrance of Christ's service. Alalahanin po natin ang ginawa ng Panginoong Hesus, ang kanyang buhay, ang kanyang paglilingkod, ang kanyang pag-aalay ng kanyang buhay para sa bawat isa. We are also called to faith and fellowship with one another and with God. Alam niyo po, sa tuwing tayo po ay magkakaroon po ng communion, tayo po ay nakikipag-fellowship, hindi lamang po sa bawat isa. Tayo rin po ay nakikipag-fellowship sa ating Panginoong Diyos. At nais ko pong magtapos at i-emphasize sa hapong ito ang pananabik natin sa Panginoong Hesukristo sa kanyang muling pagbabalik. Amen? Ang focus natin na sa Panginoon. He will return for every one of us who believes in Him, who accepted Him as our Lord. Amen? And who, sa atin ang mga naglagay ng ating pananampalataya sa Kanya. Always remember, every time we take our communion, ang focus po natin sa Panginoong Hesus. Sige po, i-distribute na po natin ang ating elements. Praise God. Taas po natin ang tinapay, ang simbolo ng kanyang katawan. Tayo po'y mananalangin. Panginoon, marami pong salamat sa iyong katawan, Lord, na inihandog mo para po sa amin upang sa gayon, Ama, magbata ka ng kasalanan na dapat kami ang papasan. Panginoon, salamat po sa pag-ibig mo at sa pag-aalay mong ito. Sabay-sabay po nating kanin. Taas po natin ang kopa. Lord, salamat po, Panginoon, sa simbolo ng iyong dugo. Kung saan kami po, Panginoon, ay nilinis mo. At sa pamamagitan ng iyong dugo, binura mo po lahat ng aming pagkakautang at kasalanan sa iyo. Ama, salamat po at tumigis ang iyong dugo para po sa amin upang bayaran ang lahat ng aming kasalanan. Pinupuri ka po namin, niluluwalhati ka po namin sa pangalan ni Jesus. Inumin po natin. Hallelujah. Panginoong Diyos, marami pong salamat. Lord, this is the first week of
of the year, let us remember how much you have loved us. God, we thank you. We put our faith in you. In the name of Jesus Christ, our Lord, our Savior. And everybody say, Amen. Hallelujah. Salamat po. Pinakaunang linggo, pinakaunang pagsamba at pinakaunang pagsasama, palakpakan natin ang Diyos. Happy New Year, Journey Church Makati. Hanap po kayo ng 875 na tao, batiin niyo po ng Happy New Year. At pakicheck din po kung bilang pa or kumpleto pa yung daliri ng mga kamay ng katabi po ninyo. Pakicheck po, come on. Pakicheck. Sino po rito iningatan kayo ng Diyos ngayong pong nagdaang bagong taon? Sino po sa inyo ang kumpleto pa kayo ngayong nagdaang bagong taon? Sino sa inyo ang walang sakit ngayong nagdaang bagong taon? Sino sa inyo ang sinagot ng Diyos ang mga panalangin nyo ngayong itong nagdaang bagong taon? Sino sa inyo buhay pa kayo? No, palakpakan natin, papurihan at pasalamatan ng ating Panginoon. Praise the Lord. There are a lot of things that we have to be thankful for. Pero alam nyo, yung katabi nyo, tignan nyo nga po, mukha po bang na-stuck pa sa 2025? Amoy bagong taon pa rin ba? Amoy usok? Sino po sa inyo yung katabi nyo mukhang excited, mukhang masaya na? Mukhang parang pagpapalain ng Diyos ngayong taon na to. Sino sa inyo naniniwala kayo ngayong taon na to magbubukas ang Diyos ng maraming oportunidad sa inyo? Parang ang hina ng amen. Gusto ko po ng malakas na amen! Bagong taon ngayon. Pwede bang tayo nga tayong lahat mga kapatid at dire-diretsong palakpakan natin at sumigaw tayo ng hallelujah! Sumigaw tayo ng praise the Lord! Masigla, come on, dire-diretsong palakpak, purihin ka Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord. Thank you, Jesus. Huwag po muna kayong uupo. Lakasan natin yung mic, kapatid, at basahin natin to habang kayo po ay nakatayo, pagbibigay ng respeto sa salita ng Diyos. Mark 2, verses 1 to 5. Ang ganda po ng PowerPoint ko. Thank you, Ate Joy. Anyway, our theme this whole year is the year of harvest. Sabihin nyo po sa katabi nyo, mag-harvest ka ngayong taon na to. Gawin nyo ng diretso. Sabi mo, pagpapalain ka ni Lord ngayong taon na to. Yung galing naman po sa puso. Pag-aralan nyo nga po yung nagsasalita kayong galing sa puso para natatouch naman yung katabi ninyo. Anyway, marami sa atin ang na-stuck sa nakaraan at napakahirap nun. But this time, let's talk about this man na na-stuck siya for the longest time. Pero talagang binigyan siya ng pagkakataon ng Lord na makawala doon. And I believe this afternoon, pinatayo kayo para wala munang matutulog. I believe this afternoon, marami po sa atin ang lalabas ng Diyos sa pagkakastak at bibigyan ng breakthrough ng Lord. Kung kayo yun, magsabi kayo ng malakas na amen. Basa po tayo. A few days later, when Jesus again entered Capernaum, the people heard that he had come home. They gathered in such large numbers that there was no root left, not even outside the door. And he preached the word to them. Some men came, bringing to him a paralyzed man, carried by 4 of them. Verse 4, since they could not get him to Jesus because of the crowd, they made an offering in the roof above Jesus by digging through it, and then lowered the mat the man was lying on. When Jesus saw their faith, he said to the paralyzed man, "Son, your sins are forgiven." Before we start, I want you to find a partner habang nakatayo.
Yung partner nyo, yung katabi nyo, pwede bang hawakan nyo siya ngayon? Tapos ipanalangin nyo siya. Let's start this service with prayer, with empowerment. Mag-declare kayo ng empowerment sa katabi nyo ngayon. No? Declare mo na this year, taas ng Lord yung faith niya. This year, buksan ng Diyos yung puso niya. This year, pagpalain siya ng Diyos. Come on, start to pray. Hallelujah. Shatayorabakadi yorabo soto yorabo kondi yarala. Orasi ala kadi yorabo shudu yorabaki ala la satara yara kandi yorabo yorabo shatala yarala. Panginoon, salamat po sa pinakaunang linggo na kami ay pinagsama-sama nyo. Lord, there's no accident with you. I pray that you open the heart of hearts of each and every one of us. I pray that you overflow, that you pour out your spirit, overflow your blessing, overflow your grace. Speak to our hearts. Diretsuin nyo, Lord. Tumpukin nyo yung puso namin. Kausapin nyo kami, Lord. Pagpalain nyo kami. And habang kami ay sama-sama na nananalangin, nagpupuri, nag-aaral, kayo po ay gumagawa ng himala. Remove the unbelief. Remove the doubt. These little demons that's trying their best to destroy us, we cancel, we do not allow them in Jesus' name. And give us one spirit, Lord. Papasukin nyo kami, Lord, sa holiest of the holy, na kung saan mararanasan namin kayo. Bless us in Jesus' name we pray. Amen. Yung dire-diretsong malakas na palakpak po. Upo po tayo lahat. Amen. Alam nyo, nagsisimula pa lang tayo, nakakakita na ako ng matang namumula na. Umiiyak na ng iyak. Naniniwala ko na ngayong pong oras na to, ngayong hapon na to ay talagang ang kapal ng presensya ng... Nararanasan nyo ba si Lord ngayon? Amen. So huwag nyo sasayangin to. Alam nyo, ang pinakaunang linggo ng taon, napakahalaga niyan. Napakahalaga po niya. So huwag nyo sasayangin. Tignan nyo 3 tao, sabi mo, buksan mo puso mo. No? Masarap sa presensya ng Diyos. Kwento po ng isang tao na paralyzed siya sa buong buhay niya. No, walang records na nagsabi ba't siya na paralyzed. Pero maraming scholars, they believe na itong tao na to ay since birth paralyzed na. So paralyzed siya for the longest time, pero meron siyang 4 na kaibigan na dinala siya kay Jesus. And because of that, yung kaibigan niya na yon, natuwa si Lord sa kanila. At itong paralyzed man na to ay pinagaling ng Diyos. Hindi man tayo literally, physically paralyzed, but you know, some of the days, lalo nung 2025, or maraming pagkakataon ng buhay natin, we are emotionally paralyzed. Sino sa inyo naranasan nyo yun? You can't seem to move on. Yung parang na-stuck ka sa isang bagay. Sino sa inyo naranasan nyo yung ganun? Yung sobra kang na-hurt sa isang pagkakataon na parang kang na-stuck doon. No? Or meron naman sa atin, financially paralyzed. Yung parang, bakit ganun? Hindi ako nakakalaya dito sa sitwasyon. Tignan nyo nga katabi nyo, mukha bang hindi paralyzed yan financially? In fact, talagang nag-uumapaw yung blessing niya financially. Hallelujah.
No? Pero may ganong mga tao. May mga tao na parang kakatapos lang magbayad ng utang, meron na naman po problemahin, meron na naman po problemahin, meron na naman po problema. Parang hindi natatapos. But this time, pag-usapan natin ito pong tao na paralyzed physically at tignan natin ano yung pwede nating makuha rito. Tignan nyo katabi nyo, tanongin nyo, ready ka na ba? Come on, sa kabila. Tanungin nyo, kasi baka hindi pa ready yan. Tapos yugyugin nyo. Yugyugin nyo. Sabi mo, i-ready mo yung heart mo. Amen. Sino sa inyo natutuwa ang ganda-ganda ng December ng Journey Church Makati? Amen. Grabe talaga. Praise God. Sino sa inyo naniniwala ang January rin natin papagandahin ng Panginoon? Actually, hindi lang January, buong 2026 papagandahin ng Diyos. No? Amen. Parang ayaw nyo lagi, no? Sino rito kala nyo wala kayo dito? Tignan nyo nga katabi nyo. Tabi, sure ka bang nandito ka? Tanongin nyo, sure ka ba? No? Kasi baka hindi ka sure. Amen? So, anyway, there are observations that we will consider this morning or this after, or this, ano ba ngayon? O, this day. Let's take a look at this verse. Sabi dito, the people heard, basahin nyo nga po, mga kapatid, yung malakas na malakas na malakas na parang nandito talaga kayo. Sa umpisa ng kwento, nalaman ng mga tao, or narinig rather, na ang Diyos daw ay papunta sa Capernaum. In fact, nandun na sa Capernaum. Capernaum is a special place kasi talagang napakagandang site yan para ang mga tao mapagministeryohan niya, mabilis kumalat ang news. Ang mga tao receptive when they heard the news, binubuksan talaga nila yung puso nila. Kaya si Lord bumalik dyan sa Capernaum. Pero dito, makikita natin that they spread the news about the coming of Jesus. Unang turo na ituturo ko po sa atin or tinuturo ng Diyos sa atin is spread the good news. Pwede bang hanap kayo ng 874 na tao? Sabi mo, sister, brother, spread the good news this year. Kung magtatanim ka, ang una mong itanim, good news. Amen? Para matatapos ulit ang 2026, ang marireceive mo ay? Ganun yon. Ay, bago yon, pastor. But anyway, 3 tao, gusto ko po, siglahan nyo naman. Sabihin nyo, spread the good news. Etong church na to, papunta na tayo sa isang magandang problema eh. Tanungin nyo nga po ako, pastor, ano yun? Nagtatanong ako, no? Tapos di ko kayo pinapakinggan. Sorry. Pero alam nyo, isa pong magandang problema na napo-foresee ko this year is yung problema ng upuan. Ako prayer ko, dumating tayo sa point na ang problema natin is marami nang nakatayo, na nangyayari naman na ngayon, maraming nakatayo, tapos hindi na tayo magkasya. That's a good problem. Amen po? Ang pangit na problema, giniginaw tayo kasi 7 peraso tayo dito. Tanungin mo nga yung katabi mo. Sabi mo, ano gusto mo? Magandang problema or pangit na problema? Sino sa inyo kahit anong gawin ko, hindi kayo magpa-participate? But anyway, let's ask ourselves. Tanungin nga natin, sige yung katabi nyo na lang, tanungin nyo para medyo gising ka. Alam nyo, hindi ako ganito mag-preach, pero ginagawa ko to kasi alam ko 2:00 to. At ayoko pong isumpa nyo ko sa buong buhay nyo pag nagkita-kita tayo sa langit. At sabihin nyo sa akin, pastor, nung nagpipreach kayo, hindi nyo inayos, kaya kami nakatulog. Hindi tuloy namin na-appreciate na ganito pala sa langit. Pabira, may corona palang ginto sa langit. No? Ang sarap pala sa langit. Ganito pala yung bahay ko, pastor. Hindi ko siya na-imagine kasi antok na antok ako nung nagpipreach kayo. Ang ganda ng preaching nyo, pero nakatulog ako. Walang sisihan ha. Kayo yan. Tignan nyo ginagawa. Halos mag-tumbling na ako rito. Magising ko lang kayo. It's not to entertain you. Pinipreach natin ng maayos ang gospel, yung truth, yung buo, yung solid. Pero binibigyan natin ng dynamics para pumasok sa puso. Kaya kayo naman, makipag-cooperate. Sabi mo sa katabi mo, cooperate. No, nagkape na nga tayo. So susunod siguro, pag magmo-morning service tayo, medyo iba-iba naman.
Sa midweek, iba rin kasi gabi naman yon. But anyway, we are doing everything. We're doing the best to preach the gospel. Sabi naman yun ni Paul, be ready in season and out of season. Tanungin nyo katabi nyo ngayon, mainit mo bang na i-share si Jesus? Siyempre yung tinanong, sasagot din. Silent means no. Pangalawa, nakapagbadala ka ba ng kaluluwa noong 2025? Tanungin niyo siya, come on. Ilan ang nadala mo, kapatid, na kaluluwa? Andito yung lola ko ngayon. Nay, taas mo yung kamay mo. Sineshare kita last year, di ba? Siya po yung sineshare ko na may tindahan, huwag kayong uupo dun sa tindahan niya kasi maghihiwalay kayo na born again ka. At yung mga nasharean niya, sila pa yung mga naging talagang workers sa church hanggang kamatayan. Diba? So let's share the word of God. Pangatlo, na ipakilala mo ba ng maayos si Jesus sa tao? Kasi alam nyo, pag pinag-aralan nyo ngayon ng mga teachers, ang mga born-again Christians, parang iba-iba ang papakilala kay Jesus. Yung iba natatakot kay Jesus. Yung iba, iwas na iwas kay Jesus. Yung iba, parang hindi kilala si Jesus bilang tagapagligtas, bilang iba-iba. So dapat malinaw yan. No, dapat maayos yan. Tignan mo yung katabi mo. Sabi mo, this year, magpa-disciple ka. So let's share the gospel. Number 2, observation. They gathered in such a large numbers. Basa po kayo, sabay, go. They gathered in such a large numbers that there was no room left, not even outside the door, and he preached the word to them. Napansin nyo? They are thirsty. Sabi nyo nga po, thirsty. 856 na tao. Sabi mo, be thirsty for the Lord. Come on. With feelings. Sabi mo, malapit na dumating si Jesus. Lagyan mo na ng feelings yan. Come on, sabi mo, be thirsty before the Lord. Kapatid, gusto ko sabihin sa inyo, totoong may impyerno. Totoo! Tignan mo nang sa mata yung katabi mo, sabi mo, totoong may impyerno. No? At pag hindi mo tinanggap si Jesus, nakasulat yan sa Bible, doon ka pupunta. Sino sa inyo nakapag-shoot na ng bola sa basketball? Sino sa inyo? Carl, nakapag-shoot ka na ba? Pag wala ka relasyon kay Jesus, kapag hindi mo tinanggap si Jesus sa puso mo bilang tagapagligtas, shoot ka sa impyerno. Totoong may impyerno. Kailangan malinaw sa atin yan. Pinaka-ayoko pong mangyari, yung pagkahiwalay natin, paglabas nyo, biglang may mag-chat, pastor, umuwi na si ganito sa Panginoon. Etong tao na to hindi naniniwala sa impyerno. Hindi rin naniniwala sa Diyos. Nako, delikado yan. Ang pagsisisi laging nasa dulo, wala sa simula yan. No? At I tell you, nakasulat yan sa Bible, merong impyerno. Amen. Huwag kayong titingin sa katabi nyo, hindi siya yung mukhang... They are thirsty. No, ito, large numbers, sama-sama sila, they are receiving wisdom. You know, we need wisdom this 2026. May mga tao, ang gandang nagtapos yung 2025 nila because they are full of wisdom. Sabi mo sa katabi mo, God wants to give you wisdom. Ano pa sa mga meron dito, observations natin, they receive insights. That not just insight, experience, enlightenment, and healing with Jesus. Alam nyo, meeting Jesus, encountering Jesus in an experience of a lifetime. Kapag na-meet mo si Jesus, may kakaibang mangyayari sa buhay mo. Amen. Alam nyo, nung bagong taon po, meron akong kaibigan mula nung pinanganak ako, harap ng bahay namin si Bal. Tinatanong niya ako, sabi niya, ano ba yung experience mo kay Jesus? Kasi nag-share ako sa kanya ng gospel, sinishare ko sa kanya yung vision ng Makati. By the way, ang pinag-usapan lang po natin is first quarter of 2026, but I'm looking forward for 10 years. Kung 2026 ngayon, tinitignan ko yung 2036. Meron na akong pino-foresee na ganun ba? Ay, hindi ko pa maibibigay sa inyo yon, under prayer pa, para hindi tayo ma-jinx. But anyway,
Sineshare ko sa kanya, alam mo, ganito yung gusto ko, ganito yung plano ko, ganito yung pinagpe-pray ko, ito yung mga taong i-disciple ko, i-disciple nila, ito yung i-disciple nila, yung di-disciple nila, ito yung ipapanganak nila, ganito yung pangalan ipapaanak nila, ganito yung pangalan magiging apo nila. Pala desisyon eh. No? Pero, ibig ko sabihin, vini-vision mo, nagiging visionary ka, sinishare ko sa kanya, tapos sabi niya sa akin, ano ba yung encounter mo kay Jesus? Ba't ganyan yung apoy mo? May problema ka ba nung nakilala mo siya? Sabi ko, wala eh. Sino sa inyo, nakilala nyo si Jesus nung broken-hearted kayo? Say yes. Sino sa inyo yung talagang ang hirap-hirap ng sitwasyon mo, dun pumasok si Jesus sa eksena ng buhay mo? Taas ang kamay. Gusto ko ba makita? Marami, no? Marami. Praise God, baba nyo. Ako po kasi hindi ganun. Simpleng nag-aaral lang ako, estudyante, na-invite sa camp ni Janica. Pagka-attend ko ng camp, doon ko nakilala si Jesus. Ganun yung kwento ko. Pag uwi ko ng bahay, madaling araw, ginigising ako ni Jesus, umiiyak ako, nandun ako sa hagdanan namin, nagbabasa ako ng Bible. Nahuhuli ako ni Angge na nagbabasa ng Bible. May time, nakaluhod ako, napupuspos ako, umiiyak ako. Pagkabukas nung kasama ko sa kwarto si Angge, nauuntog ako. So, ganun yung experience ko hanggang natapos ko yung Bible. Yung Bible ko naging coloring book. At pagtapos nung araw na yon, no, April 11, 2009, my life was never the same again. Alam niyo po ba, pag na-encounter niyo si Jesus, magbabago yung buhay niyo. Ayaw niyo? Ganito ba talaga rito? Sabi mo nga sa katabi mo, sabi mo, bagong taon na, magbago ka rin. Amen naman dyan. Gusto nyo ba ganito tayo? Gusto nyo ba talaga tahimik lang talaga tayo? Ang pangit nun, maniwala kayo sa akin. Ang pangit nun. Oh, sabi mo, gising naman dyan. Come on, sa kabila, kuya doon. Tapikin mo yung asawa mo. Sabi, gising naman dyan. Amen. Anyway, balik tayo. Some of the people here are curious. Tingnan mo nga sa katabi mo. Sabi mo, curious ka pa ba kay Jesus? Anyway, praise God, madami-dami tayo ngayong bagong taon. Palakpakan natin ang Diyos. Malakas po na palakpak sa Diyos na buhay. Pwede bang isigaw natin yan? Jesus is alive! Amen. Jesus is Lord. Jesus is alive. Amen? Praise the Lord. Third observation. Kayo po ba natututo? Meron po ba kayong natututunan? Amen. Birthday pala ni Pastor. Birthday ni Pastor bukas. Batiin nyo na, ngayon pa lang. No? Balik na po kagad dito. Balik na. Number 3, observation. Basa po ng malakas. Go! Some men, nagpunta daw at may daladalang paralyzed man, 4. Meron pong 4, huwag kayong mawawala This is a crucial point. Meron po akong ididiin sa puso nyo na sana makuha nyo. Are you ready? Are you ready? Are you not ready? Okay. Malakas na amen. Amen. May 4 na kaibigan itong paralyzed man na ang tindi ng faith kay Lord. Sino sa inyo yung katabi nyo may kaibigan siya na matindi ang faith sa Lord? Sino sa inyo, kayo mismo, may mga kaibigan kayong matindi faith kay Lord? No? Alam nyo, ito pong, ang tawag dito, by hook or by crook. Hindi mo kaya maglakad, malamang paralyzed man ka pala, no? Hindi mo kaya, tara rito, bubuhatin ka namin. By the way, nung panahon nila talaga, hindi maganda, daan, bundok-bundok, may mga bato-bato. Pag pinag-aralan nyo yung Bible, hindi maganda daan nila. Hindi kagaya ngayon, na pag nagpunta kayo rito, ilang minuto, kaya nyo nang magpunta kasi ganda ng daan sa Manila. May baha lang talaga dahil sa flood control na yun. Ano pwede nating makuha dito? We need right people. 3 tao sabi mo, you need right people beside you. It's important that we have right people. No? Alam nyo, tingin kayo sa akin na 2026, humanap ka ng tao na dadalin ka, hihilahin ka, bubuhatin ka, itutulak ka, kukurtin ka pag medyo natutulog-tulog ka, papagalitan ka pag medyo nagpepetiks-petiks ka, papalapit kay Kristo. Amen!
Dapat may ganyan tayo. Alam mo, kakaiba kapag may mentor ka na yung stricto, hindi yung lahat ng gusto mo binibigay sa'yo. Alam mo yung spoiled na Christians, walang pupuntahan, maniwala kayo sa akin. Parang nasa wilderness yan, paikot, ikot, ikot, ikot. Paminsan-minsan magpapahampas ka. We need that people. We need that kind of people. Nahihilain ka. Hindi ko na kaya. Anong hindi kaya? Tayo ka dyan! Sabi sa Philippians 4:13, I can do all things through Christ. So anong hindi mo kakayanin? Nakasulat sa Bible, kaya mo. Amen! Pwede bang 3 tao sabi mo, kaya mo? Kasi nasa puso mo si Kristo. By the way, expertise ni Jesus yan. Expertise ni Jesus yan, yung feeling mo hindi mo kaya. Doon niya ipapakita yung kakayahan niya. For when I am weak, I am strong. I am poor, I am rich. Because God is with me. God's grace is enough with me. Sabi ni Paul. Amen? Kaya mo, Vincent, kaya mo. Amen? No, sali ka doon sa sinalihan ni Doc Oli, kaya mo. Palakpakan natin ang Diyos ngayon po. Amen. Samahan niyo yung mga taong hindi napapahinto ng ulan, ng araw o ng tao at ng kung ano pa man madala lang kay Kristo. Alam niyo po ba yung kahapong tanong ko sa GC, ang daing nag-reply sa akin, PM, yung iba nga wala rito ngayon nag-PM sila yung sinagot nila at may isa doon na tuwan-tuwa ako sa sagot niya. Talagang sabi niya, totoo lang wala naman pwedeng mag-stop sa'yo pag yung puso mo maapoy kay Jesus. Apoy. Pag maapoy ka, hindi ka mahihinto ng kahit na sino. Maapoy ka, amen? Alam niyo, buong buhay ko pong tatanawin ng utang na loob kay Nanay Vicky Malang. Kakat ko to, Nanay Vicky. Si Nanay Vicky Malang, kaibigan ni Nanay Esther, alam niyo nung bago-bago po akong born again, araw-araw nagpupunta sa tindahan namin yon. Ako po ang taga-sukli ni Nanay Esther. Uupo na siya doon pagdating ng mga alas 8 ng gabi, para alam niyo anong gawin? Tanungin niyo po, ano? Para mag-share ng gospel. Pag-uusapan niya yung devotion na. Para sa isang 17 years old, alam niyo nakakaumay minsan, totoo lang, pag nakikita ko na siya sa malayo, medyo magsi-CR na ako ng 1 oras. Pag sisilip ako, bigla niya ako Huy, Alexis, tala rito. Walang kawala. Share, alam mo ba si Peter, sabi niya, alam mo ba na si Jesus, alam mo ba yung Holy, kaya mga natutunan ko yan, yung tongues, yung Holy Spirit, yung natutunan ko yan sa kanya. Hindi niya ako tinantanan at noon iritang-irita ako talaga. Totoo lang. Pero ngayon nagpapasalamat ako. Napakaganda palang pagtatanim yung ginawa niya sa akin. Amen? Kayo, sino mga taong pagmiministeryohan nyo ngayon? Sino mga taong makukulitan sa pastor, makukulitan na siya sa akin? Okay lang yan, ngayon lang yan, maniwala kayo sa akin, kagaya ko yan. Ngayon lang, bilangan mo lang ng ilang taon yan, magpapasalamat sa inyo yan kasi hindi nyo siya tinantanan dalin sa Panginoon. Ay, gano'n lang kayo, amen. Okay, ganito na tayo usap, amen. Na Pastor Jerry. Si Pastor Jerry ganun din. Ganito gusto niyo usap, mga kapatid. Pastor Jerry, dati papasok sa kwarto ko yan. Pasok siya sa kwarto. Alexis, mandidilat yung mata, kala mo galit. Sino sa inyo nakaabot kay Pastor Jerry? Ate Joy lang, no? Minsan nagba-Bible study sa bahay namin, papasok sa kwarto ko yon. Brother Alexis, may gawain tayo doon. Oh. Ganun po, literal. Literal, kung kilala niyo si Pastor Jerry, di ba, Russell? Hindi ako nagsisinungaling, buhay ka. Di ba? Bro, umating ka ng gawain. Kala mo may kasalanan ako. Kala mo nang hold up ako kanina. Ay, Pastor, suko na po ako. Aatin po ako. Ganun siya. Pero mga taong mga pinagpapasalamatan ko, buong buhay ko nung tatanawin sa si Janica, dinala rin ako niyan. Si Ate Chat. No? 2026, mga kapatid, dikitan mo yung mga taong mahal na mahal si Lord. Can I hear amen? Dikitan mo yung mga taong passionate sa paglilingkod sa Panginoon. Dikitan mo yung mga taong basag yung puso, mababa at hindi mayabang, ma-pride or ma-ego. Ngayon, kung yung katabi mo yun, kung siya yun, sabi mo, didikit ako sa'yo. Ay, hindi siya. Sabi nung iba,
Dikitan mo yung mga taong lagi kang ipapanalangin, ilalapit, at iluluhod sa Panginoon. No? Dikitan mo yung mga taong i-rebuke ka at di ka kukonsintihin pag mali ka. Dikitan mo yung taong nakikinig sa Diyos. No? Dikitan mo yung taong obedient sa Lord. Dikitan mo yung taong di lang basta matalino pero may wisdom. Magkaiba kasi yung wisdom sa matalino lang eh. Marami matalino pero walang wisdom. Maraming mga tao, hindi naman ganun katalino pero may wisdom because wisdom comes from the Lord. Comes through experience. Amen? Dikitan mo yung mga taong malakas ang loob at kayang magtuloy-tuloy sa pagsunod sa Panginoon kahit nahihirapan na siya. Pastor, saan nyo naman mga pinagkukukuha? Ito na nga po eh. Proverbs 13 verse 20. Basa po tayo, sabayan nyo ako ng malakas. Go. Proverbs 12 verse 26. Kayo lang ng malakas. Go. The righteous. Second Corinthians 6 verse 14. Kayo lang. Go. Pastor, ano yan? Pag hindi believer, lalayuan ko na. Hindi ganun ang ibig sabihin yan. Ang ibig sabihin yan, sa mga tao na hindi pa kilala sa Lord, be there to minister to them. Pero do not be equally yoke. Pag pinag-aralan nyo ang sarili nating wikang Tagalog, napakayaman yan eh. May pakikisama, pakikihalubilo, pakikipagniig. Iba-iba po yung level niyan. Huwag kang pumunta dun sa pinakamalalim na level. Be there to minister. 4 na tao, sabi mo, be there to minister. Baka meron sa inyo, be there to minister pala pag inaya kong inuman. Tara. Hindi, iba yun. Pastor, nung nalasing kami, nasyurang ko siyang gospel. Hindi po ganun yun. Pastor, high na high pa ako. Hindi ganun yun, magkaiba po yun. Dignified pa rin dapat. Maayos tayo. Paano ka papakinggan kung ganun ka? Amen. Lalagay tayo sa lugar. Tanungin niyo po, 74 na tao, sabi mo, lumagay ka sa lugar. Dalawang tao lang dalawang tao. Sabihin mo rin, important to. Connected sa message. Dalawang tao. Sabi mo sa mukha niya, pwede bang wag ka nang malate sa 2026? Alam niyo ba mga kapatid kung ba't ako ganito? Kasi gustong gusto kung maranasan nyo yung nararanasan ko kapag praise and worship. Para kang nasa langit nagpupuri kasama mga anghel. Pinupuri ang Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga Hari. Palakpakan natin si Lord. Yun lang yun. Nothing personal. Yun lang yun. Mahal ko kayo. Ang sarap magsama-sama kanina. Every praise is to our God. Hindi nyo naabutan. Sayang! Sana tumataas yung kamay nyo, nabibigay nyo. Di ba parang pagkain lang yan sa Jollibee, ikakat na naman. Ano ba naman to? Ano lang yun? Papasok ka ng Jollibee, maaamoy mo yung order ka. Uupo ka, kakainin mo yung chicken. Kakainin. Di ba kompleto? Minsan tayo, papasok ng Jollibee, pagdating mo, gravy na lang. Hindi mo na naabutan lahat. Sayang. 75 na tao, sabi mo nga, sayang. Ano ba naman yung mag-ayos kayo ng 11:00 kung medyo malayo-layo kayo? Ang service natin, 2:00. Wala naman pong traffic pag linggo. Depende na lang kung may mga rally. Pero kung taga dito lang naman kayo sa katabi, walang traffic dyan. Masarap. Alam nyo,
The early bird catches the worm. Ang pinakaunang dumarating, yun ang mga pinagpapala ng Diyos. Aayusin natin, lalagay tayo sa mas maayos na sitwasyon. Salamat, nakakarating po kayo, pero I want the best for you. I believe God wants the best for all of us. Amen? So, kung kayo man yun, sabihan nyo yung katabi nyo, sabihin, wag na nga tayo malate next week. Yan na naman si pastor eh. Sabi ko po sa inyo, 1 taon to, tuwing ako magpipreach, linggo-linggo tuwing ako. Next verse, kayo lang po ang malakas magbasa, go! Sabi pala sa Bible, ang mainitin ng ulo nakakahawa. Hello? Hindi na natin na-explain yan. Observation number 4. Basa po tayo. Since they could not get him to Jesus because of the crowd, they made an opening in the roof above Jesus by digging through it and then lowered the mat. The man was lying. Ano ang pwede nating makita dito? In our walk with Jesus, there are hindrances. Sabihin nyo nga po, hindrances. Kapatid, yung hindrance nyo nung 2025, wag na kayong pumayag na hindrance nyo pa rin ngayon. Make a way. Ipaglaban nyo, manggigil kayo, panggigilan nyong matanggal yan. Pastor, ako talaga, ang hindrance ko talaga, masungit talaga ako. Tita Arabel nga nagbago eh. Di ba, kung hindrance nyo, sobrang tapang nyo, bigla kayong nananapak. Madam Odin nga nagbago eh. Madam, kaya mo rin. Amen. 3 tao, buong puso, sabi mo, kaya mo din. Panggigilan nyo yan. Pastor, hindi ko talaga. By the way, this is the reality. There are problems na hindi kayang isolve ng physical realm. Hindi kayang isolve ng basta. Hindi ko minamaliit ha. Malaki ang tingin natin sa mga psychologists, psychiatrists, doctors, but there are certain things that they cannot solve. You can only solve it through spiritual realm, through Jesus Christ, through Spirit. Kasi sabi sa Bible, we fight not by flesh and blood, but by spiritual rulers, authorities. Meron tayong mga ganon. At kung sa tingin nyo, Pastor, etong problema ko, spiritual to, attend kayo ngayon ng ating prayer fasting. Laban tayo sa spirit. Amen? Ang church, dapat matalino ka. Marunong kang lumaban sa spirit. Hindi ka lang sa physical matapang, sa spiritual matapang ka rin. Marunong kang lumuhod, marunong kang mag-spiritual battle, marunong kang mag-cancel, marunong kang lumaban. Hindi ka lang puro opensa. Marunong ka rin, hindi ka lang puro depensa, marunong ka rin umipensa. Amen? Marami sa atin, ang bilis mapabagsak kasi spiritual yung bagsak eh. Amen. Hindrances, mga tinanong ko po kayo, ang mga sagot nyo, sin, doubt, unbelief, complacency. Sabi ni Doc Oli, si Satan talaga dumiretso siya dun talaga sa hari. Hari ng kadiliman. Pastor, ang problema si Satan. Tama yun. Biblical illiteracy. Ano yun, Ate Joy? Illiteracy. No? Pero dito, makikita po natin na itong mga tao na to, tinuloy nila. Sabi mo sa katabi mo, tuloy-tuloy lang tayo ngayong 2026. Ang tawag po ba ng mga Ilonggo doon ay padayon? Tama ba ako? Padayon. Sa likod, sabihin nyo nga sila, sa 3 million na nasa likod, sabihan nyo sila, padayon.
Tama ba ako? Baka pinagtatawanan ako ng mga Ilonggo rito. Mga kapatid, balik tayo. In our journey with Jesus, huwag ka matakot masaktan. Good news, sasabihin ko sa inyo, sa journey mo in your Christian life, masasaktan ka talaga. Pero huwag ka matakot. Amen? Huwag ka matakot ma-disappoint. Huwag kang mahiyang umiyak at magpakita ng desperasyon sa Diyos. Huwag ka matakot mag-isa. Huwag ka matakot mag-isa. Kaya sa Sabado, umating ka ng prayer mountain natin. Huwag kang manghina kung ma-reject ka. That's part of the journey. Okay na okay lang yan. Sabihin nyo nga, okay na okay lang yan. Ganyan talaga. At part yan ng journey natin kasama si Jesus. Amen? Pwede bang buong puso? Sa sarili nyo lang, hawakan nyo yung puso nyo. Sabihin nyo pangalan nyo. Dire-diretso tayo ha, dire-diretso. Sabihin nyo pangalan nyo, Joy, CJ, Louie, di ba, Carl. Kala nyo, hindi ko kabisado yung mga pangalan nyo. Kabisado ko, Alondra, salamat. Sabi ko sa inyo, after 3 years, makakabisado ko rin pangalan nyo. Mary. Eto na lang si Kuya Don. Tita Nancy, Doc Oli. Sabihin nyo pangalan nyo, come on. Ano tayo, mag-declare tayo. Sabihin nyo, dire-diretso, huwag ka matakot, masaktan, ma-disappoint, mahiyang umiyak, mag-isa, ma-reject. Come on! Come on. Huwag kayong matakot, kapatid. Kasama nyo ang Diyos. Amen? Sa likod, 3 million sa likod. Sabihin nyo sa 3 million natin sa likod, sabihin nyo, kasama mo si Lord. Kagabi na meron pang rainbow, yung pinost ni Tita Nancy. Alam nyo, palatandaan yun. Sa kanya, personally, na anuman ang mangyari, sa kadiliman man, may pag-asa, kasama mo si Jesus. Amen? Palakpakan natin ang Diyos. Tignan nyo, Matthew 16, verse 24. Basa ng malakas. Go! Then Jesus said to his disciples, if anyone desires to come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. For whoever desires to save his life will lose it. But whoever loses his life for my sake will... Ang ganda, no? Whoever desires to save his life will lose it. But whoever loses his life for my sake will find it. Doc Oli, wala kang pusong ibibigay sa Diyos na bababasag. Wala kang buhay na ipagkakatiwala sa Panginoon na masasayang. Kung ako sa inyo, itaya nyo ang buhay at pananampalataya nyo sa Panginoon. Palakpakan natin si Lord. Come on. Kung naranasan nyo ng magsugal, modesty aside, in the past, alam nyo po yung sinasabi ko. Kaya nga siya sugal magtataya ka. Pag tinaya mo, pwede kang manalo, pwede ka ring. Pero sa Panginoon mo itaya ang lahat, wala kang talo. Tanungin mo nga yung katabi mo, sabi mo sa kanya, sa'yo lang ako talo Verse 5. Basa tayo, malapit na po tayo magtapos. Go, sabayan nyo ako, go. When Jesus saw their faith, He said to the paralyzed man, Son, your sins... Pansin nyo po ba to? Meme, Mama Nati, tignan nyo po Sabi niya, Son, your sins are forgiven. Madam, hindi niya sinabing, magaling ka na. Hindi. Sabi niya, pinatawad ka na. Ano pwede natin makuha dito? Si Lord, minsan ang requirement niya sa healing, restoration of relationship with Jesus. Maraming tao may sakit. Nung nakipag-restore kay Jesus, tumanggap sa Panginoon, nakipag-reconnect, umayos, binalikan niya si Jesus, inayos niya yung relasyon niya, dun siya gumaling. Amen! Kitang-kita natin yan, Tatay Romel, Tito Romel, Tita Finis, di ba? Nakilala mo si Jesus, pinapasok mo sa buhay mo, pambihira, yung hindi kayang gawin ng doktor, kayang gawin ni Jesus. Kasi sa Panginoon, walang imposible. Amen? Palakpakan natin ang Diyos.
Kaya mga kapatid, narito na kayo sa church, nakakarinig ka na ng mensahe, mapalad ka, huwag ka nang lumayo. Pwede bang 40,000 tao, sabi mo, huwag ka nang lumayo. Pangalawa, bago to. Tingin kayo sa akin, bago. Sabi mo sa kanya, huwag ka nang malate. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Hebrews 11 verse 6. Nakita niyo yung faith, di ba, in honor ni Lord? I challenge you to take a leap of faith. I challenge you. Sabi dito, without faith, it is impossible to please God. Kapag wala kang pananampalataya, hindi mo daw mapiplease si Lord, sabi ng Bible. Because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. May reward. Amen. Sino sa inyo naranasan nyo na yung reward ni Lord? Say Amen. Palakpakan natin si Lord. Nung si Pablo gustong ipapatay at hulihin, di ba may nagsalita, huwag nyo nang galawin niya. Nakita nyo naman yung mga false teaching, false teacher, false group. Di ba naglaho rin naman na parang bula kasi hindi naman talaga galing sa Diyos. Kung talagang galing siya sa Diyos, magtatagal yung tinuturo niya. Hanggang ngayon, pinagbibigyan natin ng halaga turo ni Pablo kasi galing sa Diyos. In-honor ni Lord yung faith niya. Alam niyo ba na in-honor ni Lord yung faith natin? Amen? Because God is a rewarder God. Pwede bang isigaw natin ng malakas ngayon yan? God is a rewarder God. Come on! Isa pa! Take, dalawa lang, brother. Take a leap of faith. Take a leap of faith. Dito hindi lang tayo puro kasiyahan. Pag party, dun lang tayo masaya. Hindi. Sana mga kapatid, kahit nasa sitwasyon tayo ng January, ng February na walang party, padayon, tuloy-tuloy tayo sa Panginoon. Amen. This year, start to lay hands on the sick. This year, wag ka nang umanap ng pastor pag meron kayong may sakit na miyembro, lalo madaling araw, baka tulog yung mga yan. Pag-pray mo na. Ikaw na mismo, makita mo kapangyarihan ng Diyos, pwedeng dumaloy sa'yo. Amen. No, meron siyang sakit. Wag niyo nang, kung malayo, kung magkatabi lang, okay. Pero pag malayo, wag ka nang tumawag ng leader. Ikaw mismo. Panalangin mo siya. In Jesus' name, inuutusan kita. Utusan nyo ano yung sakit. Espiritu ng karamdaman, lumayas ka sa pangalan ni Jesus. Kayo man, hawakan nyo yung ulo nyo. Pananakit ng ulo, lagi ko po itong ginagawa. Minsan makikita nyo ako sa baba. Lumayas ka pag magdadrive ako. Lumayas ka. Demonyo. Lumayas yung guard. Huwag niyo i-share sa kanya to. Hindi, friends kami noon. Friends namin ni tita, ano yun? Di ba, tita, no? Hindi ako awayin noon. This month, join prayer and fasting. January 5 to 11. Wednesday to Friday, 7 to 9. Prayer Tower. Ngayon pong Wednesday, Thursday, tsaka Friday, meron po tayong culmination. Sama kayo. Sama kayo. Wednesday, 6:30. Thursday, tsaka Friday. Huwag niyong papalampasin yung mga yan. Nagtatanim tayo ng panalangin. Tandaan niyo kung sino umaani, sila lang din yung nagtatanim. Amen? Meron kayong mga malalaking imposibleng problema, diyan nyo ilaban sa panalangin. Gusto nyong magkaroon talaga ng matinding intimacy. Lord, ano ba yung sinasabi nilang intimacy? Bakit in love sila sa Lord? Ba't sa'yo, Lord? Ba't ako ang lamig ko sa'yo? Ito yun, ito na yung pagkakataon mo. Lord, ba't hindi kita marinig? Ito na yung chance mo. Alam nyo, naranasan ko yan. Diyan ako binigyan ng maraming giftings ng Lord. Wala akong ine-expect. Basta ako, mainit lang ako, sama ako sa prayer and fasting. Kasama namin sila, Pastor Marlon. Doon ako nakarinig ng still small voice. Pastor, may naririnig akong maliliit na boses. Doon yun nagsimula. Doon yung pagbasa ko ng Bible, shucks, para akong talagang direct ang kinakausap ng Diyos. Basta seryosohin nyo lang.
Amen? Kailan ang fasting natin? Simulan yan bukas. Kuwalang kayo ng isang meal, kung di morning, afternoon, or gabi. Kuwalang kayo, gagawin nyo, mananalangin lang kayo ng mananalangin. Buklatin nyo yung Bible nyo. Amen ba mga kapatid? Sama-sama. Sino sasama dito sa journey na to? Sino sa inyo maglilift ng kanyang faith? Taas ang kamay. Amen. Palakpakan natin si Lord. Journey to the Word. Tita Nancy, pwede po bang yung journey to... Kuya Chris, pakuha po natin yung journey to the Word. Ibibigay na natin ngayon. Baka hindi ko na kayang gawin mamaya. Dire-diretso na natin to. Praise God. Ngayong taon na to, tayo po ay magjo-journey. Sasamahan natin ng pagbabasa ng Bible. Sige po, pamigay natin. Hingi po akong isa. Sabi ko po sa inyo, ang church natin, hindi lang tayo puro defense. Depensa. O opensa tayo. May gagawin tayo. Sa pananampalataya, lalagyan natin ng aksyon. Kung makikita nyo dyan, 6 months New Testament Bible Reading Guide, Journey to the Word. Makikita nyo Matthew 1 and 2, chapters 1 and 2. Paano po ba gamitin to? Kung bukas kayo magsisimula, ang gagawin nyo, babasahin nyo yung Matthew 1 tsaka 2. Pag nabasa nyo na, checkan nyo. Checkan nyo siya. Isa lang kada isang araw. Tapos dikit nyo siya sa dingding nyo. Kung may dingding kayo, dikit nyo. Kung may Bible kayo, lagay nyo sa loob ng Bible. Tuesday, Matthew 3 to 4 chapters. Chapter 3 tsaka 4. Babasahin po ulit. Pag natapos, checkan ulit. 6 na buwan, disiplina gawin po natin. Alam nyo, 6 na buwan, tapos nyo ang New Testament. Amen? Leap of faith. Sino sa inyo magli-leap of faith? Sino sa inyo gusto nyong lumalim ngayon sa Panginoon? Marami kasi gustong lumalim pero walang ginagawa. Eto, faith without action is dead. Lalagyan natin ng action. Amen? Corinthians 5 verse 7, we walk by faith and not by sight. Matatapos na tayo. Bitawan nyo na po muna yung mga yan. Observation number 5. Sabi dito, when Jesus saw their faith, He said to the paralyzed man, Son, your sins are forgiven. Nauna yung relationship, yung forgiveness bago yung healing. This year, let's have a right relationship with Jesus. Again, tingin kayo mga kapatid, matatapos na tayo. Let's have a right relationship with Jesus. 3 tao, sabihan mo, have a right relationship with Jesus. No, ayusin mo. Bibigyan ko po doon ng diin huwag kayong mawawala. Malapit na tayo, tingin kayo, tingin po kayo, tingin. Huwag kayong magtatampo sa Diyos ng matagal. Hindi tayo mananalo. Huwag kang magagalit sa Diyos. May nakita ba kayong pinagpala ng Diyos na galit sa Kanya? Minsan tayo inaaway natin ng Diyos Huwag kang makikipag-away sa Diyos, talo ka. Aawayin mo yung katangi-tanging kakampi mo. Amen? Ayusin mo yung relasyon mo. Tanggalin mo yung pagdududa mo. Humingi ka ng tawad. Ang pagdududa, kasalanan. Lord, patawarin niyo ako. Nagdududa ako sa inyo. Sayang yung power na pwede niyang ibuhos sa'yo. Amen? Ano yun? Amen. After the restoration, there is healing. Lahat tayo gustong i-heal ng Diyos. Lahat tayo gustong ayusin ng Diyos this year. Huwag kang magsisimula nang hindi maayos yung relasyon mo sa Diyos. Humingi ka ng tawad sa Kanya, ipaayos mo yung puso mo. Panginoon, patawarin niyo ako. Panginoon, malayo ako sa inyo, ilapit niyo ako. Gaano kayo kalayo sa Diyos? Gaano ka ba kalayo sa Diyos? Lumapit ka. Nakasulat yan sa Bible, di ba?
Ask and you will receive. Seek and you will find. Knock and the door will be open to you. Come to me, all you are weary and having burden, I will give you rest. Sa inyo marami pagod. Bakit? Kasi malayo ka sa Diyos eh. Tanggapin mo si Jesus sa buhay mo. Amen? Kapatid, ibalik mo yung init mo sa Diyos. Baka meron dito, nagtapos yung taon mo nang di ka mainit, magsimula ka ngayon ng mainit ka sa Diyos. Ibalik mo yung sigla mo sa Diyos. Or masigla na ako, pastor, dagdagan mo yung sigla mo sa Diyos. Mga nanay, tatay, board, pastors, ibalik natin yung oras natin sa Diyos. Di ba si Mary, nakaupo lang siya. Minsan, pastor, no, pag pastor ka, alam niyo po yung sinasabi ko, yung parang puro ka ministry, ang sipag-sipag mo, pero pag chinek mo na, nagkaroon ka na ng personal assessment mo, parang ang konti ng oras ko sa Diyos. Damihan ang oras sa panalangin. Damihan yung oras ng pakikinig. Damihan yung oras ng pagbabasa ng Bible. Kasi pag dumami yan, tingin kayo dito na ako magtatapos. Pag dumami yung oras mo sa panalangin, sa pagbabasa ng Bible, sa personal mong pakikipagniig sa Diyos, ang dali ng ministry. Totoo, grabe yung ginagawa mo sa church. But fresh na fresh ka, Tita Nancy. Tignan mo si Tita Nancy. Bakit fresh ka? It's the anointing. The presence, Shekinah glory of God. Amen? Magalak tayo ngayong taon na to, mga kapatid. Because victory is in the Lord. Amen? Palakpakan natin si Lord. Come on. Gawin mo ulit siyang priority. No? By the way, meron tayong bagong pamilya ngayon. Sila Joshua. Tayo nga kayo. Umatin na sila ng isang beses. Tayo kayo, Joshua and Claire. Our new family, dinedeclare ko na. Wala na kayong magagawa. Ako na magdidesisyon. Upo kayo. You are welcome in our family. They want to be part of our family. So, Tita Nancy, Doc Oli, alam niyo na po, no? So, mga pamilya natin, alam niyo, sobrang halaga kasi rito ng family. We give priority to family. No? We love you. We love you. No? So, masaya kayo na may nadadagdag sa grupo natin. Tingnan niyo yung likod. Kapatid, tingin kayo sa likod. Masaya ba kayo na marami tayo? Amen. Masaya kayo na ang problema natin ngayon, mainit kasi madami pinapagpala tayo ng maraming mga tao ng Diyos. Amen? Parang iba ayaw. Masaya ba kayo, mga kapatid? So let's start this year ng masigla at may pagpapasalamat sa Panginoon. Amen? Palakpakan natin ang Diyos. Tayo tayo lahat. Come on! Isang talata, magtatapos tayo. John 15, verse 4. Pwede bang kayo lang ang magbasa ng malakas? Yung malakas, declaration. Go! No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. Ganda, no? Ate Joy, you will never be fruitful apart from the Lord. Kaya ka fruitful pambihira. Natutuwa kayo kay Ate CJ, amen? Grabe. Isa siya sa pinaka-fruitful ngayon pong nakita ako, personal isa siya sa pinagpala ng Diyos. Talaga, ang bait-bait. Amen, no? Papalapit na kay Mama Mary. Hindi, ito si Mama. Masaya po ba kayo? Kapatid, nararanasan niyo yung joy ni Lord. Amen. Ngunit higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kapangyarihan at kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban at biyaya niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na to. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. That's the secret, mga kapatid. The secret
alamin na natin at gawin na natin, the secret to the fullness is seeking first the kingdom of God and His righteousness. Amen? 3 bagay tayo iikot ngayong taon na to. 3 bagay. Number 1, win people for Jesus. Hanap kayo 3 tao, sabihin nyo, win people for Jesus. Come on, win people for Jesus. Pangalawa, kapatid, dala tayo. Dala tayo. Huwag kayong maging masaya lang na tayo. No. Bring people to Jesus. Salamat na rin mo sila. Dali mo yung mga tropa mo dyan sa Paco. Ang dami mong tropa dyan sa Paco, mga Paconyan. Dali mo si Alden. Di ba taga dyan yan si Alden? Dali mo rito. Doon siya sa likod. Wala ritong artista. Doon siya sa likod. Doon siya sa likod. Doon siya sa likod si Alden. Bring them to Jesus. Pambira, mga kapatid, tinawag ka ng Diyos hindi lang para sa sarili mo. Tinawag ka ng Diyos para magdala ng kaluluwa sa Kanya. Amen? Sino rito magdadala ngayong taon na to? Magsabi ng malakas na Amen! Ang saya nito pag maraming bagong nakakilala sa Diyos. Maniwala kayo. Boring to pag natapos ang taon, tayo pa rin. Pastor, legalista ka. Maniwala kayo, boring to. Number 2, build them for Jesus. Build them. Tayo gagawin natin, i-disciple natin sila. Doc Oli, humanap na tayo ng mga i-build natin, i-disciple, tututukan, bibigyan ng puso, bibigyan ng oras, ipapanalangin kasi they are the next generation leaders. And number 3, send them for Jesus. Marami sa inyo isa-send ng Lord. I believe this year, yung iba sa inyo mag-handle ng mga Bible study. By the way, salamat sa Diyos, bago magtapos ang taon, nagkaroon tayo ng mga nanay na nananalangin pag umaga. Nanay, so, tuloy-tuloy natin yon for the glory of God. Amen. Palakpakan natin sila. Amen. Sana dumami pa, maging 100 yung ganyan natin dito sa church na to. Amen. Mga kapatid, sama-sama tayo sa harap, magpupuri tayo. Pwede bang awitin natin yung dakilang katapatan? Paborito natin yan. Sa pagsisimula ng taon, lahat tayo, punta kayo sa altar. Let's all worship the Lord in the altar. Come on, awitin natin or itaas natin na ang Diyos ay tapat sa ating mga buhay. Thank you, Jesus. Kapit kayo, mga nasa likod, let's worship the Lord. Pupunta tayo sa harapan kasi gusto natin papurihan ang Diyos ng sama-sama. Bigyan natin ng mataas na paggalang, pagrespeto, buong puso. Hallelujah! Nagtatapat sa habang panahon. Mga board of elders, punta kayo sa harapan. Leaders, workers. Sa kabila na ating pagkukulang, iyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsinag ng Taas niyo yung mga kamay niyo, mga kapatid. Papurihan mo ang Diyos. Give glory to the Lord. Hallelujah. kaya sa puso ko damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Come on, choir. Sing the song. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw at maasa hanggang lagi, maging hanggang wakas itong buhay. Kaya, O Diyos, Kaya, O Diyos, Ika'y aking pupurihin. Sa buong Yes, mundo'y aking awitin. salamat, Panginoon. Dakila ang iyong katapatan. Pag-ibig mo'y walang hanggan. Taas natin ang kadakilaan ng Diyos.
ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maasahan kang lagi. Taas niyo yung kamay niyo, mga kapatid. Magpuri tayo sa Panginoon. Minsan pa, taas natin ang kadakilaan ng Diyos. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay. Magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maasahan kang lagi. Maging hanggang wakas Tanging ang mga boses lamang. Church, raise your voice to praise the Lord. Dakila ka, O Diyos, Yes, Lord. tapat kang ang Dakila ka, tunay. Panginoon. Magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maasahan kang lagi. Maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka. Dakila ka, Sa O habang Diyos, panahon. sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ang pag-asa kung kailangan pinahon. Pag-ibig mo'y alay sa amin, noon hanggang ngayon. Dakila ka, O Diyos. Thank you, Jesus. Hallelujah. Taas niyo lang po yung kamay niyo ngayon. Kaya Rabosyan. Sige ngayon, habang nakataas yung kamay niyo, magpasalamat kayo sa Diyos, mga kapatid. Mga kapatid, open your heart. Bigyan mo ng pasasalamat. Taas mo ang Diyos. Isipin mo lahat ng ipagpapasalamat mo sa Panginoon. Pagpasalamat mo, buhay ka ngayon. Pagpasalamat mo, yung anak mo na malakas, walang sakit, walang karamdaman. Pagpasalamat mo, magsisimula ang taon na kasama nyo ang Diyos. Hindi ka pinabayaan ng Diyos, nakatawid ka. Come on! Pasalamatan mo ang Diyos. Siyaraba, kadayaraba, yara, satara, yara, yara, yaraba, yaraba, shandaya. Oh, yara, kandiyorobo, yara, shatala, yara, kandiyorobo, yara, sandayara. Panginoon, salamat sa inyo. Salamat, Panginoon. This year, may bubuksan ang Panginoon ng mga bagong oportunidad sa inyo. This is a declaration. Receive it. Receive it. Tanggapin niyo po sa puso niyo. This year, makakaranas ka ng kaginhawaan in your finances. This year, may mga taong ipapadala sa iyo si Lord. At yung mga tao na yun magiging blessing sa buhay mo. This year, bibigyan ka ng joy ng Panginoon. The joy that transcends all understanding. In fact, nagsisimula na si Lord ngayon. Uuwi ka mamaya, masayang masaya ka. Papasayahin ka ng Diyos buong taon. Pupunuin ka ng kagalakan ng Diyos. Ang puso mo maraming ipagpapasalamat sa Panginoon. Meron dito yung mga anak nila magkakaroon ng magandang trabaho ngayong taon na to. Meron dito yung mga anak nila, greater heights, makakaranas ng mga malalaking mga pagpapala. At kasama kayo doon. I declare in Jesus' name, this year, ang mga may sakit, papagkalingin kayo ng Diyos. The Lord is your healer. God will heal you. Pwede ba ngayon, mga kapatid, hawakan mo yung katabi mo, maghawak-hawak tayo ng kamay. At habang hawak mo siya, panalangin mo siya. Come on, pray. Sabi mo, pagpalain siya ng Diyos.
the power of prayer. Sabihin mo sa Kanya, mag-declare ka, light and death are in the power of tongue. Sabihin mo, pagpapalain ka ng Diyos, papalakasin ka ng Diyos, papagalingin ka ng Diyos. This year, makakaranas ka ng napakaraing opportunities, level up, breakthrough. You deserve it because you are a child of God. This year, there will be reconciliation. This year is your breakthrough. This year, yung mga matatagal mong pinagpe-pray mangyayari. This year, magkakaroon ka ng magandang trabaho, bagong trabaho. Ipapasok ka ng Lord sa isang kumpanya na mas maganda pa sa dati mong pinagtrabahuhan. Hallelujah. Shata Yorobo, Kondi Yorobay. This year, lalalim ka sa faith mo. Mas makikilala mo sa Lord at mag-e-enjoy ka in your faith with Jesus. This year, yung pamilya mo aayusin ng Panginoon. Meron dito, this year, bibigyan kayo ng bahay ng Diyos. Meron dito, this year, bibigyan ka ng sasakyan ng Diyos kasi kailangan mo yun. Hindi mo lang siya gusto, pero kailangan mo yun. Sa pangalan ni Jesus, in Jesus' name. Hallelujah. This is your year of breakthrough. This is your year of harvest. This year, marami kang madadalang kaluluwa sa Panginoon, in Jesus' name. This year, matatanggal lahat ng pagdududa mo kasi ipapakita mismo ng Diyos sa mata mo yung kaya niyang gawin in Jesus' name. In Jesus' name, this year, you will receive gifts. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. For the last time, let's sing this song, Dakila. Dakila ka, nakataas yung dalawa nating kamay habang dinedeklara natin ang kadakilaan ng Panginoon. Mula pa sa ugat ng aming lahi, mundo'y magunaw man maasa hanggang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka Dakila sa habang panahon. sa habang panahon, katapatan mo'y matibay ng sandigan. Sa bawat tinapik, tagumpay man ay naroon. Kaluyan ang pag-asa kung kailangan inahon. Pag-ibig mo'y alay sa amin noon hanggang ngayon. Dakila ka, Dakila ka. dakila ka, Dakila ka. dakila ka. Oh Diyos, Palakpakan po natin ang Diyos. Magpasalamat tayo sa Diyos. Come on. oh Diyos, Hallelujah. Palakpakan natin ang Diyos. Come on. Woo! Thank you, Jesus. oh Diyos. Purihin ka, Panginoon. Sambahin ka, Lord. Sa inyo lamang ang papuri, ang pagsamba, at kaluwalhatian. Salamat sa pinakaunang linggo ng aming taon. Sa pangalan ni Jesus, lahat ng anak ng Diyos ay sumigaw ng Amen! 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 Bago kayo bumalik, yakapin nyo ng matindi yung mga katabi nyo, pagpalain nyo siya. Amen! I am an overcomer. I am redeemed by the blood of Jesus. I am sanctified by the Holy Spirit. I am a disciple of Christ. I am an influence to others. I am encouraged.
I am strong. I am privileged. I am useful. I am happy. I am satisfied. I am persistent. I am a mentor. I am highly favored. I am greatly blessed. I am committed to my sons and daughters. I am committed to my family and my God.